Zacarias, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zacarias, anak ni Berechias at apo ni Propeta Ido, noong 8 buwan ng 2 taon ng paghahari ni Haring Dario ng Persia. Nangusap si Yahweh sa kanya. Ipinasabi niya sa mga taga-Huda, "Labis akong napuot sa inyong mga ninuno, kaya't sabihin mo sa kanilang, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno. Hindi sila nanumbalik sa akin. Hindi nila tinalikuran ang kanilang kasamaan. Sa kabila ng aking mga panawagan, sa pamamagitan ng mga propeta. Nasaan sila ngayon? At ang mga propeta, nanatili ba silang buhay? Ngunit natupad ang lahat ng sinabi ko sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya naman, sila'y nagsisi at sinabi nilang, ginawa ko nga ang aking sinabi tungkol sa kanila, nakatumbas ng kanilang kasamaan. Noong 24 na araw ng 11 buwan ng 2 taon ng pamamahala ni Haring Dario, nagpahayag si Yahweh kay Propeta Zacarias. Ganito ang salaysay ni Zacarias tungkol sa pangyayari. Kagabi, nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong isang lalaking nakasakay sa kabayong pula, at siya ay huminto sa kalagitnaan ng mga punong mirto sa isang libis. Sa likuran niya ay may mga nakasakay rin sa kabayong pula, sa kabayong puti, at sa kabayong batik-batik. Kaya't itinanong ko sa anghel ni Yahweh na nasa tabi ng mirto kung ano ang kahulugan niyon. Ang sagot niya, "Halikat, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang mga ito ay isinugo ni Yahweh upang magmanman sa buong daigdig." Sinabi ng mga tinutukoy ng anghel ni Yahweh, natingnan na po namin ang kalagayan ng buong daigdig. Payapa po ang lahat. Nang magkagayon, sinabi ng anghel, "Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hanggang kailan mo pa pahihirapan ng Jerusalem at ang mga lunsod ng Huda? 70 taon na po silang nagtitiis." May sinabi si Yahweh sa anghel na kausap ko, mga salitang nakakaaliw at makapagpapalakas ng loob. Pagkatapos, sinabi naman sa akin ng anghel, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, labis ang aking pagmamalasakit sa Jerusalem at sa Zion, at malaki ang galit ko sa mga bansang palalo, pagkat labis na ang pahirap nilang ginawa. Kukupkupin kong muli ang Jerusalem, at ang aking templo ay muling itatayo. Ibabalik ang dating sukat at kaayusan nito. Muling sasagana ang aking mga lunsod. Ang Zion ay muli kong papatnubayan at hihirangin ang Jerusalem." Zacarias, Kabanata 2. Ako'y tumingin, at may nakita akong 4 na sungay. Tinanong ko ang anghel na kausap ko, "Ano ang kahulugan nito?" Ang sagot niya sa akin, "Iyan ang mga sungay na nagpakalat sa Huda, Israel at Jerusalem." Pagkatapos, 4 na panday ang ipinakita ni Yahweh sa akin. Itinanong ko, "Ano ang gagawin nila?" Sumagot siya, "Ang Huda ay lubusang winasak ng mga sungay na nakita mo. Ano pat walang makalaban sa kanila. Ipinadala ko ang mga panday na ito upang siyang humarap sa 4 na sungay. Babaliin nila ang lahat ng sungay na ginamit laban sa Huda." Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat
Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem." Sagot niya, "Walang ano-ano." Lumakad ang anghel na kausap ko, at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Bilisan mo, habulin mo ang binatang may dalang panukat, at sabihin mo sa kanya na ang Jerusalem ay titirhan ng napakaraming tao at hayop, tulad ng bayang walang pader. Si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem, at ang kaluwalhatian niya'y lulukob sa buong lungsod. Magmadali kayo," sabi ni Yahweh. "Umalis kayo sa lupain sa hilaga, kayo na parang ipang inilipad ng hangin sa apat na sulok ng daigdig. Magmadali kayo, mga taga-Zion na naninirahan sa Babylonia, umuwi na kayo." Pagkatapos ng pangitaing ito, isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa mga taong nanamsam sa kanyang bayan, at ipinasabi ang ganito, "Sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin ng mga inalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang isinugo ko ang lalaking ito." Sinabi pa ni Yahweh, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Zion, sapagkat maninirahan na ako sa inyong kalagitnaan." Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa inyong kalagitnaan. Sa gayon, malalaman ninyong isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Aangkinin ni Yahweh ang Huda bilang bayang mahal, at muli niyang hihirangin ang Jerusalem. Tumahimik kayo sa harapan ni Yahweh, lahat ng nilalang, sapagkat tumayo na siya sa kanyang banal na tahanan. Zacarias, Kabanata 3. Ipinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapunong paring si Josue, na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Siya ay paparatangan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, "Hatulan ka nawa ni Yahweh, Satanas. Hatulan ka nawa ni Yahweh na pumili sa Jerusalem. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy." Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel, at ang suot ay maruming damit. Sinabi ng anghel sa mga naroon, "Hubarin ang gulanit niyang kasuotan." Bumaling siya kay Josue at sinabi, "Nilinis na kita sa iyong kasamaan, at ngayoy bibihisan ng magarang kasuotan." Bumaling muli ang anghel sa kanyang mga inutusan at sinabi, "Suotan ninyo siya ng malinis na turbante." Gayon nga ang ginawa nila, at binihisan nila si Josue habang nakamasid ang anghel ni Yahweh. Pagkatapos, tinagubilinan si Josue ng anghel ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. "Kung lalakad ka sa aking mga landas, at susundin mo ang aking mga utos, pamamahalain kita sa aking templo at sa buong paligid nito. Bukod dito, diringgin ko ang mga dalangin mo tulad ng pagdinig ko sa dalangin ng mga anghel na ito. Makinig ka, Josue, na pinakapunong pari. Ikaw at ang iyong mga kasamahang pari ay mabuting palatandaan ng mga mangyayari sa hinaharap. Palilitawin ko ang sanga na aking lingkod, at ang batong ibibigay ko sa iyo na may 7 tapyas ay uukitan ko ng aking mga salita. At sa loob ng 1 araw ay aalisin ko ang kasamaan sa buong lupain. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kaibigan upang magsama-sama sa ubasan ninyo at sa ilalim
ng inyong mga punong igos. Zacarias, Kabanata 4. Nagbalik ang anghel na kausap ko, at ako'y kanyang ginising, na para bang ako'y natutulog. Itinanong niya sa akin, "Ano ang nakikita mo?" Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas, at may 7 ilawan. Bawat isa'y may 7 lalagyan ng mitsa. Sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya, itinanong ko sa anghel, "Ano po ang kahulugan nito, Panginoon?" "Hindi mo ba alam yan?" Patanong na sagot sa akin. "Hindi po," ang sagot ko. Sinabi sa akin ng anghel, ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang templo, at habang inilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, "Napakaganda." Sinabi muli sa akin ni Yahweh, si Zerubabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito, at siya rin ang tatapos. Kapag ito'y natapos na, mapapatunayan ng lahat na ikaw ang aking isinugo. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinapamahalaan na ni Zerubabel. Sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag na yan ay paningin ng Diyos, at lalaganap ito sa buong mundo. Itinanong ko sa anghel, ano naman po ang kahulugan ng 2 puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? Bakit may 2 sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung ano ang mga yan? Patanong na tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko. Iyan ay 2 taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig. Sabi niya. Zacarias, Kabanata 5. Muli akong tumingala at may nakita akong kasulatang lumilipad. Tinanong ako ng anghel, ano ang nakikita mo? Isa pong kasulatang lumilipad. Ang haba po nito ay 9 na metro at 4.25 metro naman ang lapad. Sagot ko. Sinabi niya sa akin, diyan nakasulat ang mga sumpa sa daigdig. Sa kabila ay sinasabing, aalisin sa lupain ang lahat ng magnanakaw. Sa kabila naman ay sinasabing, aalisin din ang lahat ng sinungaling. Ipadadala ko ito sa sambahayan ng mga magnanakaw at sa sambahayan ng mga sinungaling. Mananatili ito sa sambahayang iyon upang ubusin sila ng lubusan. Lumapit sa akin ang anghel at sinabi, tumingala ka at tingnan mo kung ano itong dumarating. Ano yan? Tanong ko sa kanya. Iyan ay isang malaking basket. Inilalarawan niyan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Sagot niya. Bumukas ang tinggang takip nito at nakita kong may isang babaeng nakaupo sa loob ng malaking basket. Sinabi sa akin ng anghel, iyan si kasamaan. At itinulak niya ito pabalik sa loob ng kaing at muling sinarhan. Nang ako'y tumingala, may nakita akong 2 babaeng lumilipad papunta sa akin. Malalapad ang kanilang pakpak.
Pinagtulungan nilang ilipad na palayo ang malaking basket. Tinanong ko ang anghel, saan nila iyon dadalhin? Sumagot siya, sa Babylonia. Gagawa sila ng templo roon upang paglagyan ng malaking basket. Pagkatapos, sasambahin nila ito. Zacarias, Kabanata 6. Muli akong tumingin at may nakita akong 4 na karwaheng lumabas sa pagitan ng 2 malalaking bundok na tanso. Pula ang mga kabayong humihila sa unang karwahe. Kulay itim naman sa pangalawa. Mga kabayong kulay puti ang sa pangatlo at mga kabayong batik-batik ang sa pang-4. Itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan ng mga karwaheng ito? Sumagot siya, ang mga iyan ay ang 4 na hangin ng himpapawid na nagmula kay Yahweh na Panginoon ng buong daigdig. Ang hila ng mga kabayong kulay itim ay pupunta sa hilaga. Sa kanluran naman, ang hila ng puti, at sa timog naman, ang hila ng may batik-batik. Nang lumabas ang mga kabayong may batik-batik na pula, sila'y nagpipiglas upang siyasatin ang daigdig. Kaya sinabi ng anghel, sulong, siyasatin na ninyo ang daigdig. At gayon nga ang ginawa ng mga ito. Walang ano-ano, isinigaw sa akin ng anghel, ang puot ni Yahweh ay pinayapa na ng mga kabayong nagpunta sa Babylonia. Sinabi sa akin ni Yahweh, puntahan mo sina Heldai, Tobias at Jedaias na kasama ng mga bihag na dinala sa Babylonia. Pagkatapos, tumuloy ka kay Josias na anak ni Sephanias. Kunin mo ang kanilang mga handog na pilak at ginto at gawin mong korona para sa pinakapunong paring si Josue na anak ni Jehozadak. Sabihin mo sa kanya, narito ang isang taong ang pangalay Sanga. Tutubo siya mula sa kanyang kinalalagyan at ipagtatayo niya ang templo ni Yahweh. Siya nga ang magtatayo ng templo, uupo sa trono at manunungkulan bilang hari. Tutulungan siya ng isang pari at maghahari sa kanila ang mabuting pag-uunawaan. Ang korona ay mananatili sa templo bilang pag-alala kina Heldai, Tobias, Jedaias at Josias. Magsisiparito ang mga taong tagamalayong lupain upang tumulong sa pagtatayo ng templo ni Yahweh. Sa gayon, mapapatunayan ninyong isinugo nga ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang lahat ng ito kung tutuparin ninyo ang kanyang mga utos. Zacarias, Kabanata 7. Noong ika-4 na taon ng pamamahala ni Haring Dario, muling nagpahayag kay Zacarias si Yahweh. Naganap ito noong ika-4 na araw ng ika-9 na buwan ng taon. Ang mga pangkat nina Sarezer at Regemelek ay sinugo ng mga taga-Bethel upang makiusap kay Yahweh at itanong sa mga pari at sa mga propeta kung kailangan pa nilang magluksa sa ika-5 buwan tulad ng dati nilang ginagawa. Ito ang mga mensaheng ibinigay sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat para sa mga mamamayan ng buong lupain at sa mga pari. Ang pagluluksa at pag-aayunong ginagawa ninyo tuwing ika-5 at ika-7 buwan sa loob ng 70 taon ay hindi parangal sa akin. Hindi ba't nagkakainan at nag-iinuman kayo para lamang mabusog at masiyahan?
Hindi ba't ito rin ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng mga unang propeta ng ang Jerusalem at ang mga lunsod sa paligid nito, kasama ang Negeb at mga bulubunduking lalawigan, ay hindi pa nawawasak at nasa panahon ng kaunlaran? Pinahayag ni Yahweh kay Zacarias. Sabihin mo sa kanila, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabaging kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda, ang mga ulila, ang mga dayuhan, o ang mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa. Ngunit hindi nila ito pinakinggan. Matigas ang kanilang ulo at sila'y nagbingi-bingihan. Ipinilit nila ang sariling kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga propeta. Dahil dito, labis siyang nagalit sa kanila. Nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan. Kaya ganoon din ang ginawa ko nang sila naman ang magsalita sa akin. At ipinakalat ko sila sa lahat ng panig ng daigdig, sa mga lugar na di nila dating napupuntahan. Dahil dito, napabayaan ang dating magandang lupain. Wala na ring dumaraan at naninirahan doon. Zacarias, Kabanata 8. Sinabi sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Isang pagmamahal na naging dahilan upang mapuot ako sa kanyang mga kaaway. Babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin itong tapat na lunsod at banal na bundok ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ganito ang sinabi ni Yahweh, muling makikita ang matatandang babae at lalaking nakatungkod na nakaupo sa mga liwasan ng lunsod. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Ililigtas ko ang aking bayan mula sa mga lugar sa silangan at sa kanluran, at muli ko silang ibabalik sa Jerusalem. Sila ay aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, lakasan ninyo ang inyong loob, kayo na nakarinig ng mensahe ng mga propeta noong inilalagay ang pundasyon ng aking templo. Bago pa dumating ang panahong iyon, hindi nila kayang umupa ng tao o hayop at mapanganib kahit saan, sapagkat ang bawat isa'y ginawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Ngunit ngayon, hindi ko na pababayaang mangyari sa inyo ang nangyari noon. Mapayapa na kayong makapaghahasik, magbubunga na ang inyong mga ubasan, papatak na ang ulan sa takdang panahon. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa lupain. Bayan ng Huda at Israel, kayo ang naging sumpa sa mga bansa. Sinasabi nila,
Danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Huda at ng Israel. Ngunit ililigtas ko kayo at gagawing pagpapala para sa kanila. Kaya huwag kayong matakot at lakasan ninyo ang inyong loob. Ipinapasabi pa rin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, noong una, binalak kong parusahan ang inyong mga ninuno dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa ko nga ito, ngunit ngayon, ipinasya ko namang pagpalain ang Jerusalem at ang Huda. Kaya huwag kayong matakot. Ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin ninyo sa isa't isa. Paiiralin ninyo ang katarungan at pananatilihin ang kapayapaan. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, sabihin mo sa kanila na ang mga araw ng pag-aayuno tuwing ika-4, ika-5, ika-7 at ika-10 buwan ng taon ay gagawin kong araw ng kagalakan at pagdiriwang ng Huda. Kaya't pahalagahan ninyo ang katotohanan at kapayapaan. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating sa Jerusalem ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. Aanyayahan nila ang bawat isa. Tayo na at sambahin natin si Yahweh. Humingi tayo ng pagpapala kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa Kanya ng pagpapala. Sa araw na iyon, 10 dayuhan ang makikiusap sa bawat Hudyo na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Zacarias, Kabanata 9. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, itinakda ko na ang parusa sa lupain ng Hadrak at sa lunsod ng Damasco. Ang mga lunsod ng Aram ay akin, kung paanong ang lahat ng lipi ni Israel ay akin. Akin din ang Hamat na nasa hangganan ng Hadrak, gayon din ang Tiro at Sidon, bagaman sila'y napakarunong. Ang Tiro ay napapaligiran ng matibay na pader. Nag-ipon siya ng makapal na pilak at gintong sindami ng alabok sa lansangan. Ngunit ngayon, kukunin ni Yahweh ang lahat niyang ari-arian at ihahagis lahat sa dagat. Ang lunsod naman ay ipatutupok niya sa apoy. Makikita ito ng Ashkelon at siya ay mangingilabot. Manginginig rin sa takot ang Gaza at mawawalan ng pag-asa ang Ekron. Mawawalan ng hari ang Gaza at wala nang maninirahan pa sa Ashkelon. Paghaharian ng mga dayuhan ang Asdod. Ibabagsak ko ang palalong Filistia. Hindi na sila kakain ng dugo o anumang ipinagbabawal na pagkain.
Ang matitira ay mapapabilang sa aking bayan at ituturing na isa sa mga angkan ni Huda. Ang mga taga-Ekron ay mapapabilang din sa aking bayan, tulad ng nangyari sa mga Jebuseo. Babantayan ko ang aking bayan upang hindi ito mapasok ng kaaway. Hindi ko na papahintulutang lupigin pa sila ng iba, sapagkat nakita ko na ang kanilang paghihirap. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Ipapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Panudla ng mga mandirigma ay mawawala, pagkat paiiralin niya'y ang pagkakasundo ng mga bansa. Hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula sa ilog Euphrates hanggang dulo ng lupa. Sinabi pa ni Yahweh, alang-alang sa ating tipan na pinagtibay ng dugo, ibabalik ko ang mga anak mong itinapon sa balong tuyo. Kayo, mga bilanggo, na di nawalan ng pag-asa, ay maaari nang bumalik sa inyong lupain. Ang magandang kalagayan ninyo noong unang panahon ay aking hihigitan at pag-iibayuhin. Binanat ko ang Huda gaya ng isang pana, at ang Ephraim naman ang aking panudla. Kayong mga taga-Zion ay aking isasagupa laban sa mga anak ng mga taga-Gresya. Gaya ng tabak ng isang mandirigma, sila'y gagawin kong aking sandata. Si Yahweh ay magpapakita sa kanyang bayan, at ang palaso niya'y parang kidlat na sisibat. Trumpeta ng Panginoong Yahweh kanyang hihipan, at sila'y parang ipu-ipong sasalakay sa katimugan. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa kanila'y mag-iingat sa pagdumog sa kaaway, sila'y di maaawat. Dugo ng mga ito'y kanilang paaagusin, gaya ng mga handog na sa altar inihain. Sa araw na iyon, ililigtas sila ni Yahweh na kanilang Diyos, pagkat sila'y kanyang kawan, iniibig na lubos. Sa buong lupain ay magniningning sila, parang batong hiyas ng isang korona. Mararanasan nila'y kagandahat kasaganaan, pagkain at alak, may taglay na kalakasan, para sa kabinataan at mga kadalagahan. Zacarias, Kabanata 10. Humingi kayo ng ulan kay Yahweh sa panahon ng tagsibol. Sa kanya na lumilikha ng ulap at hamog na nagpapasariwa sa mga pananim. Ang mga Diyos-Diyosan ay wala ng kabuluhan. Ang pangitain ng mga manghuhula ay pawang kasinungalingan. Ang mga panaginip nila'y walang katotohanan. Ang kanilang sinasabi, wala ring kabuluhan. Kaya't mga tao'y parang tupang naliligaw, pagkat walang pastol na sa kanila'y umaakay.
Ang mga pastol ay aking kinapopootan, at ang mga pinuno ay aking paparusahan. Mahal ko ang Huda, kaya siya'y iingatan. Palalakasin ko silang parang kabayo sa digmaan. Sa kanila magmumula ang batong panulukan. Sa kanila manggagaling ang tulos ng tolda. Sa kanila magmumula ang panang panudla. Mula rin sa kanila ang pinunong mamamahala. Ang mga anak ng Huda ay mabubuo at sila'y magiging isang malakas na hukbo. Ang kaaway nila'y kanilang yuyurakan, kanilang tatapakan sa maputik na lansangan. Sila ay lalaban sapagkat si Yahweh ang kanilang patnubay. Ibabagsak nila ang mga kawal na kabayuhan. Ang sambahayan ni Huday, bibigyan ko ng lakas. Ang sambahayan ni Jose, aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan, sapagkat sila ay aking kinahabagan, na para bang di ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, aking diringgin ang kanilang dalangin. Ang mga taga-Ephraim ay magdiriwang, katulad nila ay kawal na nagtagumpay. Aawit sila sa galak na parang nakainom ng alak. Makikita ito ng mga anak nila at matutuwa. Si Yahweh ay pupurihin sapagkat siya ang gumawa. Tatawagin ko sila at muling titipunin. Sa mga kaaway, sila'y aking tutubusin. At tulad noong una, sila'y pararamihin. Bagaman sila'y pinangalat ko sa iba't ibang mga bansa, hindi nila ako malilimutan doon. Sila at ang mga anak nila'y maliligtas at makakabalik sa kanilang tahanan. Sila'y aking ibabalik mula sa Ehipto at aking titipunin mula sa Assyria, upang iuwi sa Gilead at Lebanon hanggang ang lupain ay mapuno ng tao. Tatawid sila sa dagat ng Ehipto at papayapain ko ang malalaking alon nito. Aking tutuyuin ang ilog Nilo. Ibabagsak ko ang Assyria na palalo, maging setro ng Ehipto'y tiyak na maglalaho. Ang aking bayan ay aking palalakasin. Susundin nila ko at sasambahin. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Zacarias, Kabanata 11. Pintuan mo ay ibukas, lupain ng Lebanon, upang lamunin ng apoy ang iyong mga cedar. Magsitaghoy kayo, mga puno ng sipres, pagkat bumagsak na ang cedar, ang mararangal na punong iyon. Managhoy rin kayo, mga ensina ng Bashan, pagkat nahawan na ang madilim na kagubatan. Gayon na lamang ang pagtangis ng mga pinuno, pagkat karangalan nila'y parang biglang naglaho. Atungal ng mga leyon, iyong pakinggan, pagkat gubat ng Hordan ay nasira na't nahawan. Sinabi sa akin ni Yahweh na aking Diyos, ikaw ang mag-alaga sa mga tupa kong papatayin.
Pinapatay lamang sila ng nag-aalaga sa kanila. Ngunit hindi napaparusahan ang mga ito. Ang karne ay ipinagbibili at pagkatapos ay kanilang sinasabi, "Purihin si Yahweh, mayaman na tayo ngayon." Maging ang mga pastol ay hindi rin naawa sa kanila. Hindi ko na kahahabagan ang mga tao sa lupaing ito. Pababayaan ko silang mahulog sa kamay ng kanilang kapwa. Wawasakin nila ang lahat ng bansa, isamay wala akong ililigtas. Kinuha ako ng mga mamimili upang mag-alaga sa binili nilang tupang papatayin. Kumuha ako ng tungkod. Ang isa'y pinangalanan kong kabutihang loob, at ang isa namay pagkakaisa. At inalagaan ko nga ang kawan sa loob ng 1 buwan. 3 pastol na ang pinaalis ko, pagkat naubos na ang pasensya ko sa kanila. Sila naman ay nasuklam sa akin. Sinabi ko sa kawan, "Mula ngayon, di ko na kayo aalagaan. Mamatay na kung sino ang mamamatay sa inyo, at mapahamak na kung sino ang mapapahamak. At ang matira ay pababayaan kong mag-away-away." Binali ko ang tungkod na tinawag kong kabutihang loob, upang ipakilalang wala ng kabuluhan ang kasunduan namin ng mga mamimili. Nang araw ngang yaon, sinira ko ang tipan, at nalaman ng mga mamimiling nanunood sa akin noon na ang sinabi ko'y buhat kay Yahweh. Sinabi ko sa kanila, "Kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang." At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, "Ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo." Kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin, at ganoon nga ang aking ginawa. Pagkatapos, binali ko rin ang tungkod na tinawag kong pagkakaisa, upang ipakitang wala nang pagkakaisa ang Huda at Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Mag-ayos kang tulad ng isang pastol na walang kabuluhan. Ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastol na walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Hindi maghahanap sa naligaw, hindi hihilot sa napilayan, ni mag-aalaga sa may sakit. Bagkos, uubusin niya ang matataba, saka itatapon ang buto nito. Kawawa ang pastol na walang kabuluhan at nagpapabaya sa kawan. Isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at kanang mata. Ang kamay niya'y mawawala ng lakas at mabubulag ang kanang mata." Zacarias, Kabanata 12. Ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak, upang ang sinumang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem
ay pagkubkob na rin sa buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Huda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Huda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang Huda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin niya ang mga karatig bansa at ang Jerusalem naman ay muling titirhan ng mga tao. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Huda upang ang karangalan ng angkan ni David at ng mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Huda. Sa araw na iyon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na iyon, mawawasak ang alinmang bansang mangangahas sumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad Rimon, sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Nathan, pati ang sambahayan doon, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simei, pati ang kababaihan doon, at ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. Zacarias, Kabanata 13. Sinabi pa ni Yahweh, sa panahong iyon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Aalisin ko sa lupain ang lahat ng Diyos-Diyosan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. Aalisin ko na rin ang mga bulaang propeta at masasamang espiritu. Sakali mang may lumitaw na bulaang propeta, sasabihin ng kanyang mga magulang na hindi siya dapat mabuhay, pagkat ginagamit pa niya sa kasinungalingan ang pangalan ni Yahweh. At ang mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya'y magpahayag. Sa araw ngang iyon, wala nang magmamalaking siya ay propeta. Wala nang magdadamit propeta, ni magkukunwaring propeta. Sa halip, sasabihin nilang sila'y hindi propeta, kundi mga hamak na magbubukid lamang mula sa kanilang kabataan.
Kung may magtanong sa kanya tungkol sa mga pilat niya sa dibdib, sasabihin niyang, iyon ay likha ng mga nagmamahal sa kanya. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati ang maliliit. Malilipol ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain. 1/3 bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Zacarias, Kabanata 14. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem, at lahat ng masasamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito, hahalughugin ang lahat ng bahay, at gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok, pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga, at sa timog naman ang kalahati. Sa libis kayo daraan sa inyong pagtakas, tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang lumindol sa Huda noong panahon ni Haring Uzzias. At si Yahweh ay darating nakasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na didilim, mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon. Patungo sa dagat na patay ang kalahati, at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar ng dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok, mula sa bantayan ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Mapupuno ito ng mga mamamayan, at hindi na ito isusumpapang muli. Ito'y paghaharian na ng kapayapaan. Ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahweh ng kakilakilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at dila.
Paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila-sila'y maglalaban. Lulusubin sila ng mga taga-Huda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwanan nilang kayamanang ginto, pilak at mga kasuotan. Padadalhan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, mola, kamelyo, asno at iba pang mga hayop. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari, at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. At alinmang bansang hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Kapag ang mga Ehipsyo ay di pumunta sa Jerusalem, padadalhan din sila ng salot, tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Iyan ang ipaparusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makikisa sa pagdiriwang ng nasabing pista. Sa araw na iyon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito: Itinalaga kay Yahweh. Magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo, tulad ng mga palanggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Huda ay magiging sagrado para kay Yahweh upang maggamit sa lahat ng paghahandog, at mawawala na ang mga mangangalakal sa templo ni Yahweh. Amos